Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel. At dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. So, for today's vlog, I will be going to tackle and discuss to you the continuation of our subject matter identified as basic fire safety awareness. And in our last two sessions, I was able to discuss the introduction as well as the key definition of terms na sa paniniwala natin ay mahalagang malaman din ninyo so that kapag ipinagpatuloy ko ang ating talakayan, kagaya ngayon ay at least alam nyo na kapag nabanggit ko itong mga termino, alam nyo na ang mga kabuluhan o ibig sabihin. Okay? So, moving forward, ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung nature of fire o sa Tagalog, kalikasan ng apoy. Now, when we say nature of fire, ang common dyan na tinatalakay o kaalaman is the fire triangle na tinatawag, kung saan nandun yung tatlong elemento, identified as heat, oxygen, and fuel. Pag nandito yung tatlong elemento, definitely magkakaroon ng apoy. Pag wala yung isa, siyempre, hindi matutuloy. Although may mga fire safety experts na nagsasabi na itong fire triangle, nadagdagan na ito. Naging 4 na, kaya nga fire tetrahedron. Tsuri na. Kasi meron silang tinatawag na chemical reaction, kaya nagiging fire tetrahedron. Ito yung idinudulot ng pyrolysis na tinatawag, isang proseso na ang pagkabulok o pagkainit ng mga solidong materyales hanggang sa paglabas nito ng sapat na singaw o gas ay madaling magliliyab kapag ito ay nahalo sa oxygen. So, importante pa rin yun. Diba? Nandun talaga yung oxygen, hindi pwedeng mawawala. So now, let us discuss further these 3 elements of fire. Okay. Ano muna tayo doon sa pang-4 na elemento, di ba? Fire tetrahedron. Dito muna tayo sa 3 kasi these are the common. Number 1 is oxygen. Napakahalagang sangkap ito upang maituloy o matuloy yung isang sunog o apoy. Guys, the normal na hangin ay binubuo ng 21% oxygen, 78% nitrogen, at 1% na iba't ibang uri pa ng gas. In other words, kinakailangan ang 16% oxygen, di ba, para magpatuloy yung pagliyab ng isang apoy. Below 16% ang oxygen dyan sa lugar na kinaroroonan ng apoy, definitely hindi matutuloy yan. Okay? So, number 2 is itong heat. Ito naman yung tinatawag na sapat, enough temperature, sapat na temperatura upang magliyab ang isang material para masunog. Yan. Now, meron 3 usapin dito sa init na tinatawag. Diba? Ito yung mga proseso para magkaroon ng init. Number 1 is conduction. Ito yung paglipat ng init sa pamamagitan ng direktang pagdikit nito. Diba? Pagdikit ng apoy doon sa material. Automatic yun. That is conduction, tinatawag. Ito namang radiation, ito yung paglipat ng init sa pamamagitan ng yung tinatawag na heat waves, di ba? Walang direktang pagdikit,
But because of these heat waves na siyempre magdadala ng init doon sa kabila, yun. Yun yung radiation process. Kaya, siyempre, pag ma-reach yung temperatura ng init, siyempre, magliliyap. Kahit medyo malayo. Usually, tinutulungan ito ng yung radiation, natutulungan ito ng convection. No, sa pamamagitan naman ng paglipat ng init, sa pagdalaw, di ba, ng mga bagay, halimbawa, mga liquid, di ba? Ano bang tawag doon? Tumalsik yung liquid doon sa kabila. Yun, sinundan ng init ng apoy. Yan. Tapos yung hangin, di ba? Yung malakas na hangin, madali yan na magpalawak ng apoy. Di ba? Nakikita naman natin, pag magsusunog ka ng mga dahon, pag hindi mahangin, pag natabunan ng husto, halos usok lang yung lumalabas. Medyo matagal magliyab. Pero pag mahanginan yan, definitely magliliyab. Yun. So yun yung tatlong proseso para magkaroon ng heat na tinatawag. Conduction, radiation, at convection. Now, dito naman tayo sa pangatlong elemento. Ito yung fuel o gatong. Di ba? Ito ay mga klase ng material na madaling masunod tulad ng kahoy, di ba? Papel, tila, langis, gasolina, natural gas. Definitely, ang mga ito ay naglalaman ng carbon. At of course, pag ito ay nagsanib o nakikipagsanib, ito sa oxygen habang nasusunog. Kasi talagang kailangan talagang oxygen para magkaroon ng sunog. So, yun yung tatlong elemento. Ulitin natin, di ba? Oxygen, heat, at fuel. Yung oxygen, para maipagpatuloy yung sunog, kailangan may 16% na oxygen sa hangin. Now, meron tayong usapin dito na ito naman yung tungkol sa fire combustion o tinatawag na proseso ng pagkasunog. Siyempre, yung mga fuel, yung mga mapanganib na products. Una is yung apoy, yung flame na tinatawag. Alam naman natin, ito na yung mga nakikita natin na red, kulay red, di ba? Nagbibigay ng liwanag at init. Yan. That is flame. Second is heat, yung init. Di ba? Guys, ang init ay kailangan umabot sa 50 degrees Celsius o 122 degrees Fahrenheit, di ba? Para maging mapanganib sa tao. Kapag hindi umabot 'yon, hindi ito mapanganib. Pero pag umabot doon sa 50 degrees Celsius, kahit nakasuot pa yan ng fire protective equipment, maapektuhan pa rin. At ang maaaring idudulot nito is yung heat exhaustion, dehydration, definitely dehydration. Pasok, siyempre masusunog ka, mapapasok ka. Then, even yung pagbara ng respiratory tract. So, talagang yun yung idinudulot ng init kapag umabot na ito ng 50 degrees Celsius o 120 degrees Fahrenheit. Okay? Itong pangatlo, ito yung gases, di ba? Tandaan natin na may dalawang klase ng gases. Yung carbon dioxide at saka carbon monoxide. Ang pagkakaiba lang naman yan, yung carbon dioxide, kapag talagang sunog na. Di ba, limas, nasunog lahat as in. Yung carbon monoxide naman, nasunog lang yung kalahati, hindi na kompleto yung sunog. So, pero, still, these are dangerous. Mapanganib pa rin dahil ito ay nakakapekto sa baga, dugo, at utak. At definitely, magiging sanhi ito ng pagkamatay. Malaki ang posibilidad. Okay? So, yung pang-apat dito sa fire combustion na kailangan natin matalakay is yung smoke. Di ba? What is smoke? Alam naman natin yun. Binubuo ng carbon yan. Di ba? Na hindi pa mula doon sa hindi pa nagganap ng materialis. Di ba? Minsan sabi nga nila, hindi apoy ang nakakasunog. Smoke lang. Di ba? Usok. Kasi talaga naman mapanganib ang usok. Nagdudulot iso sa hirap na paghinga. Pangati ng mata, pangati ng ilong, pangati ng lalamunan, pinsala sa baga.
lalong-lalo na yung mga nasusunog is yung mga hazardous na materials. Delikado yan sa ating health o katawan. Okay, so yun yung yun yung fire combustion, proseso ng pagkasunog, flame, heat, gases, at saka usok, smoke. Now, dito naman tayo sa mga yugto ng sunog, stages of fire. Number 1 is incipient or germinal stage. Wala pang nakikitang apoy, wala pang usok, halos wala pang init. Ito yung pinakamadaling kontrolin, definitely. Pangalawa, smoldering stage. May usok na, wala pang apoy, kaunti pa lang ang init. Flame stage, nakita na yung apoy, lumabas na yung apoy. May usok na rin, nagsisimula ng lumakas yung init. At yung heat stage, ito na, yung matinding-matindi na yung init. Talagang contagious niya. Contagious na, malawak na yung apoy, napakadelikado na. Talagang mamamatay ka na dyan pag So, yun yung stages of fire. Now, meron namang classification of fire. Class A, Class B, Class C. Alam nyo naman yun, di ba? Yung Class A, mga kahoy, mga papel. Di ba? Ang maaaring gamitin dyan na pamatay, siyempre, bugaan ng tubig. Minsan, with blanket, para mawala yung oxygen. Di ba? Foam extinguisher. Di ba? Class B naman, gasolina, diesel, langis, pintura, kerosene, solvent. Ang ginagamit lang dyan na pampatay is yung CO2, carbon dioxide, at saka yung dry chemical, mga kulay red dyan. Di ba? Take note, huwag gumamit ng tubig pag ganun ng mga pintura, mga langis yung nasusunog. Kakalat ang apoy dyan. Gagamit ko ng fire blanket, mas maganda. Gagamit ko ng discarding ito. Gagamit ko ng buhangin, gagamit ko ng lupa. Siyempre, pag napatay yung oxygen, di wala, di ba? Yan. So, dito naman tayo sa Class C. Ito yung mga live na electrical wiring. Mga electrical panel, appliances, fuse box. Ang maaaring gamitin natin dito is yung carbon dioxide, yung portable fire extinguisher na may malaki na nakalagay doon sa nozzle. Di ba? Yung dry chemical, yan yung pwedeng gamitin dito. Diba? Para safe, gamitin natin yung kulay green. Safe yun. Class ABC yun. Okay, so yun, importante yun. Gamitin yung ABC type of fire extinguisher para sa lahat. Now, dito naman tayo sa fire extinguishing equipment. Ito yung sinasabi ko na portable fire extinguishing equipment. Yan. Maliit, madaling dalhin. Ginagamit ito sa maliliit na sunog, mga uri. Ay yung CO2, dry chemical, yung mga binanggit ko. Di ba? Ang purpose nito, paggamit ng portable fire extinguisher is siyempre mapatay agad yung sunog habang maliit pa. Maiwasan yung pagkalat ng apoy, kahit paano makontain. At siyempre, pag magawa mo yun, makakapagligtas ka ng mas maraming tao. Di ba? Yan kasi, habang maliit pa yung apoy, siyempre nagagamit yan. Kanya-kanyang technique yan sa paggamit ng portable fire extinguisher. Yan. Pero may mga procedure naman dyan na isinasagawa. Pero minsan kasi, pagdating kasi sa actual na sunog, hindi na nasusunod yung procedure minsan. Di ba? Kaya kung kaya mong bitbitin, ang mahalaga dyan, pag nandyan na yung sunog, kailan ng fire extinguisher, maliit pa. Kung kaya mo lahat ng fire extinguisher mula sa kinaroroonan mo, madaanan mo, mabitbit mo, hanggat sa pagdating mo doon, mas maganda. Di ba? May mga technique dyan, yung mga maro-maro, di ba, para magawa. Now, meron tayong tinatawag na na basic operations of portable fire extinguisher. Diba? Yun yung PAS, acronym PAS. But take note guys, bago mo patayin ang isang maliit pa na sunog, siyempre, gamit ang isang portable fire extinguisher, make it sure that the fire is small. Diba? Maliit pa, di ba? Then, dapat may coordination ka na sa BFP. Then, yung daanan mo papunta doon sa sunog na yon, kailangan walang obstruction, kailangan ligtas, di ba? Kailangan safe route. Di ba? At of course, kailangan alam mo kung paano gamitin ang isang portable fire extinguisher.
huwag mo nang gawin pag hindi mo alam. Coordinate ko na lang. Ito, ipaubayan nyo ito doon sa mga eksperto, sa mga nakakaalam. No? Now, itong PAS naman na tinatawag, pay stands for pull the safety pin. Hilain yung safety pin. Makikita nyo naman doon eh. Aim the nozzle to the base of the fire. Pero kahit saan, basta importante, tumama. Kasi ito, depende kasi ito sa sitwasyon. Diba? Huwag kang mag-aim, diba, doon sa napasalubong yung hangin sa'yo. Kasi unang-una, baka ikaw yung masusunog. Diba? Kailangan nakalikod. Diba? Yung hangin sa'yo. Yung, dating ng hangin. Importante yun. Then, squeeze. Pisilin yung lever. Then, sweep. Sweep side by side, sabi nga nila. Pero, kahit hindi naman, basta, itama mo doon sa tatamaan, dapat tamaan. Now, hindi lang tayo dapat marunong gumamit ng portable fire extinguisher, bagkos marunong din tayo mga laga. Dapat yan chine-check, di ba? May checklist yan, may maintenance. Importante kasi yun, care and maintenance of portable fire extinguisher. May mga procedure dyan ng bawat building na kinaroroonan mo kung dyan ka nagtatrabaho. Diba? Aalamin mo yun, nandun lahat yun. Now, dito sa number 2, meron din palang tinatawag na semi-portable fire extinguisher. Mas malaki ito sa portable fire extinguisher, kagaya yung wheeled fire extinguisher. Yung may gulong, yung parang basyo ng gasol. Makikita nyo, nakagulong. Then, yung hose rail system, yung nakadikit, may mga hydrant connection na na, yung fire extinguisher. Ginagamit ito usually sa mga pabrika, warehouse, fuel depot, industrial plant, and so on and so forth. Now, dito tayo sa fixed fire extinguishing system. Meron naman, ito yung mga permanente na nakakabit sa gusali. Ang classic example ng ganito is yung foam system, sprinkler system. CO2 system, dry chemical system, wet chemical system, whatever. Pero sprinkler, ang talagang pinaka-common na alam ng lahat. Ang purpose nito, ang main objective nito is to automatically, di ba, sugpuin, di ba, upatayin ang apoy. Di ba, kaya nga ito fixed fire extinguishing equipment. Kagaya ng sprinkler, pag na-reach out na, di ba, yung init, nagkaroon na ng sunog, automatic na magbubuga yung sprinkler ng tubig o kung hindi, foam. Depende yan sa sit-up. Now, dito tayo sa pang-apat, yung fire detection equipment. These are the equipment na design para magbigay ng maagang babala kapag may mga sunog na dumarating. Diba? Anong mga klase nito? Mga uri. Smoke detector, heat detector, flame detector, gas detector. Diba? Fire alarm, control panel. Ito yung ito yung ginagamit sa konektado ito sa CCTV, konektado ito doon sa help desk. Yan. Pero usually, mga CCTV operator ang nagmumonitor dito. Yan. So, ang purpose lang naman nito is siyempre maagang matukoy ang sunog, magbigay ng babala sa mga tao, di ba? Makapagsimula ng agarang paglikas at ma-activate yung fire suppression system kung talagang kailangan na. Take note, yung tinatawag na public address system. Diba? Yan. Pag na-monitor na doon sa fire alarm control panel, ang isang sunog, definitely mag-a-announce na. Kung sino yung naatasan na mag-announce. Diba? Kung sa barko, sasabihin na, may I have your attention please? May I have your attention please? May sunog na nangyayaring ganito-ganito. Diba? Firefighters. Diba? Proceed to assembly area. Ready to don, diba? Ready for donning fire protective equipment. Diba yan? Minsan, pag hindi na kaya, yun na, sasabihin, abandon ship, abandon ship. Diba? Yan yung mga ginagawa. No, sa mga building naman, diba? Evacuate, evacuate. Diba? Proceed to the fire exit using the safest escape routes. Yan naman yung sasabihin. Diba? Doon sa public address system. Yan. So, anyway, depende na yan. Kasi may fire plan ng isang establishment, nandun naman lahat. No? Pero siyempre, kahit paano, mahalagang malaman talaga natin ito. Kahit hindi tayo safety and security practitioner, kailangan alam natin to.
Now, dito tayo sa mga ways to kill or paraan ng pagpatay ng apoy. Number 1, saturation with water. Ito yung pagbuga, simpleng pagbuga. Yung cooling naman, yung pagbaba ng temperatura ng apoy gamit ang, siyempre tubig pa rin yung ginagamit sa cooling, carbon dioxide, yung cooling effect, may cooling effect kasi yun. At saka mga iba pang cooling agents. Itong smothering naman, pagputol ng supply ng oxygen sa pamamagitan ng foam, basang kumot, buhangin, lupa, di ba? Water fog, diskarte na yan. No? Ang importante, mapatay mo yung supply ng oxygen. Fire blanket, kung kinakailangan. Di ba? Kasi bakit? Siyempre, pag napatay mo yung supply ng oxygen, mamamatay yung sunog. At yung panghuli is yung starving. Di ba? Ito yung pag-alis, pagputol ng mga pinanggalingan naman ng sunog, yung source ng nasusunog para hindi na lumaki yung apoy. Di ba? Pag-alis, pagputol, pagbabawas ng supply ng fuel upang walang masunog at tuluyang mamatay ng apoy. Paano ito isagawa? No? Classic example dito is yung nasusunog yung LPG. Di ba? Anong gagawin? Di ba? Kumutan mo. Maari para mamatay, di ba? Mawala yung oxygen. Pero kung kaya mo, di ba? As much as you can, kung kaya mong isara yung bulb, isara mo. Do it. Dahil pag naisara mo yun, wala ka ng problema. Pero yun yung example ng starving. So, yun yung mga paraan ng pagpatay ng apoy. Saturation with water, cooling, smothering, and starving. Okay? So, hopefully, naintindihan nyo, no? Meron kayong napulot na aral dito sa mga binanggit natin. No? Mahalaga pa rin ito na maisama at malaman nyo pag ang talakayan natin is about basic fire safety awareness. So, hanggang sa muli, ang next topic natin, maybe this is our last session, is the course of action in case of fire. Diba? The preventive measures, the corrective measures, kaya nga course of action, and the basic evacuation rules. Hanggang sa muli.